Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Mumbai na siyang capital city ng Indian state of Maharashtra. Ang Mumbai ang nagsilbing financial, commercial at entertainment capital ng bansa. Ang syudad na ito ang siyang mayroong pinakamalaking populasyon sa India. Dito rin matatagpuan ang tatlo sa pinakapopular na UNESCO World Heritage Sites. Kabilang narito ang Elephanta Caves, ang Chhatrapati Shivaji Terminus o mas kilala sa tawag na Victoria Terminus at ang iba't ibang Victorian and Art Deco buildings. Kilala rin sa tawag na City of Dreams, ngunit dito matatagpuan ang pinakamalaking squatters area sa buong Asia sa lugar na tinawag na Dharavi. Taong 2008, pinangalanan ang Mumbai na isang Alpha World City. Dito rin naninirahan karamihan ng mga bilyonaryo sa Asia. Sa syudad na ito nanirahan ang noon ay 25 anyos na si Sheena Bora. Si Sheena ay pinanganak noong February 11, 1987. Ang kanyang ama ay si Siddhartha Das at ang kanyang ina naman ay si Pori Bora. Ngunit pinalitan nito ang kanyang pangalan later on to Indrani. Nagkakilala ang kanyang mga magulang noong college. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Si Sheena ang panganay at ang bunso naman ay si Mikhail. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang pagsasama ng dalawa. Dahil mga bata pa sila noon at wala pang masyadong napapatunayan sa buhay, nauwi rin sa hiwalayan ang pagsasama ng dalawa. Naghiwalay ang kanyang mga magulang ilang buwan pa lamang matapos maipanganak si Mikhail. Maraming pagkakataon na nawawala ng trabaho si Siddhartha na taliwas naman sa pangarap ni Indrani. Masyadong mataas ang pangarap nito para sa kanyang sarili. Hindi niya nakikita ang sarili niya na mabubuhay sa kahirapan, kaya't mas pinili nitong magpatuloy ng mag-isa. Matapos ang paghihiwalayan ng mag-asawa, nag-focus si Indrani sa kanyang goal, ang maging matagumpay at mapabilang sa pinakamayayamang tao sa India. Gagawin nito lahat, matupad lamang ang kanyang pangarap, kahit na ang ibig sabihin noon ay pagkanulo niya ang kanyang mga anak. Isang balakid ang tingin nito sa kanyang dalawang anak, kaya't sa halip na magpatuloy kasama ang mga ito, ipinadala ni Indrani sina Sheena at Mikhail sa Guwahati upang doon tumira sa kanilang lolo at lola. Ipinagpatuloy naman ni Indrani ang kanyang pag-aaral sa Kolkata upang mapaghandaan lalo ang kanyang plano. Dahil na rin sa kanyang pagsusumikap, na-associate si Indrani sa mga mapipera at mga kilalang tao sa industriya. Taong 1996, itinayo ni Indrani ang kumpanyang INX Service na isang recruitment company sa Kolkata. Itinayo niya ang kumpanyang ito katulong ang lalaking nagngangalang Sanjeev Khanna. Naging business partner niya ito noong una at hindi naman nagtagal ay naging karelasyon na rin. Nagpakasal ang dalawa noong 1993 at nagkaroon din ng isang anak na babae makalipas ang 4 na taon. Namayagpag ang karera ni Indrani at naging napakatagumpay ng INX. Ngunit hindi ang pagsasama ng mag-asawang Indrani at Sanjeev. Nauwi din sa diborsyo ang kanilang pagsasama at taong 2002, naaprubahan na nga ang diborsyo ng dalawa. Ngunit mukhang nagmamadali talaga itong si Indrani at desididong maabot ang rurok ng tagumpay. Kaya't ng parehas na taon, nakilala at pinakasalan nito ang lalaking si Peter Mukherjee. Si Peter Mukherjee, ang CEO ng Star India, isang napaka-influential na tao at mayroong halos 19 million net worth na mga panahong iyon. Napakarami nitong koneksyon na talaga namang makakatulong sa karir ni Indrani. Isa na rin marahil sa dahilan kung bakit hindi ito nagdalawang isip na pakasalan kaagad ang CEO kahit nakahihiwalay pa lamang nito sa dating asawa. Nang mga panahong iyon, nag-boom din ang INX Services. Ang kumpanyang itinayo ng dating mag-asawang Indrani at Sanjeev, kaya't nanatili ang professional relationship ng dalawa sa kabila ng muling pagpapakasal ni Indrani.
Napakaganda ng itinatakbo ng karera, relationship at financial status ni Indrani ng mga panahong iyon. Indrani became one of the most powerful women in India. Naging isang media tycoon at kumita ng limpak-limpak na salapi. Ngunit tila nakalimutan nito na may 2 pa siyang anak na naiwan sa Guwahati at dahil doon, nagkaroon ng malaking hinanakit ang panganay nitong anak na si Sheena sa kanya. Sa pagtungtong ni Sheena ng 14 na taon, isinulat nito sa kanyang diary kung gaano niya kinamumuhian ang kanyang ina. Isinulat din ng teenager kung gaano kalungkot ang kanyang buhay, na walang malinaw na direksyon ang kanyang kinabukasan. Taong 2006, nagdesisyon si Sheena na bigyan ng pagkakataon ang kanyang ina na makabawi sa kanilang magkapatid. Kinontak niya ang kanyang ina upang kausapin ito kung maaari siyang tumira sa poder nito upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Pumayag naman ang kanyang ina, ngunit mayroong isang kondisyon na ipapakilala niya ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid ng kanyang ina. Hindi sinabi ni Indrani na may anak siya sa pagkadalaga at natatakot ito na masira ang kanyang reputasyon kung lulutang si Sheena at Mikhail. Mahigpit na ipinagbawal nito kay Sheena na ipagsabi ang totoo nilang koneksyon sa mga tao. Katulad ng nabanggit kanina, masyado nang mataas ang estado sa buhay ni Indrani. Kung malalaman ng mga tao na nagkaroon siya ng 2 anak sa pagkadalaga, ay maaaring masira noon ang kanyang pangalan at gumuho ang kaharian na kanyang pinaghirapan ng matagal na panahon. Magpasa hanggang sa kasalukuyan, maraming mga Indiano ang hindi pa rin bukas sa pagkakaroon ng anak outside of marriage, kaya't ginawa ni Indrani ang lahat upang maitago ang katotohanan. Dahil hindi naman siya kasal sa ama ni Sheena at Mikhail, dala ng mga bata ang kanyang apelido sa halip na apelido ng kanilang ama. Kahit labag sa loob ni Sheena, wala siyang nagawa kundi sumunod sa kondisyon ng kanyang ina. Iyon ang tanging paraan upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ang pangatlong asawa naman ni Indrani na si Peter na mga panahong iyon ay mayroon na ring 2 anak na lalaki sa una nitong marriage. Sa hindi inaasahang pangyayari, na in love si Sheena sa isa sa mga binata. Noong una ay palabas-labas at tila magkaibigan lamang sila. Ngunit hindi nagtagal ay nauwi rin sa romantic relationship ang pagtitinginan ng dalawa. Taong 2008, opisyal na naging couple sina Sheena at Rahul. Nalaman naman ni Indrani ang pangyayaring ito at mariin nitong tinutulan ang relationship ng dalawa. Kung iyong iisipin, hindi naman magkapatid o magkadugo sina Sheena at Rahul. Kung tutuusin ay walang masama kung sila ay magkakagustuhan, ngunit sa pananaw ni Indrani ay hindi iyon makakatulong sa kanyang image kaya't mahigpit niyang hinindian ang relasyon ng dalawa. Kung magpapatuloy ang relationship ni Sheena at Rahul ay maaari silang kutsain ng mga tao at sabihin na tinuhog na nila ang mag-ama. Si Indrani sa tatay at si Sheena naman sa anak nito. Para mapigilan na kumalat ang iskandalo sa media, mabilis na pinauwi ni Indrani si Sheena pabalik ng Guwahati. Nang makabalik sa probinsya, bigla namang nagkasakit si Sheena. Nakapagtataka dahil ng mga puntong iyon, asikasong-asikaso ni Indrani si Sheena at panay ang supply nito ng gamot sa anak. Alam ni Rahul lahat ng nangyayaring ito, ngunit lumipas ang ilang linggo ay hindi pa rin gumagaling ang kanyang nobya. Sobra ang pag-aalala ni Rahul kay Sheena kaya't pinuntahan niya ito sa probinsya. Pagdating niya doon ay dinala ni Rahul si Sheena sa isang doktor upang muling maipasuri. At dito na niya napag-alaman na ang gamot na pinapainom ni Indrani sa anak ay gamot para sa mga taong mayroong schizophrenia. Binigyan siya ng doktor ng tamang gamot at wala pang ang 24 oras ay bumuti na ang kalagayan ni Sheena. Dito na rin mas lalong naging komplikado ang relasyon ng mag-ina. Simula noon ay hindi na kinausap pa ni Sheena si Indrani. Taong 2009, nagdesisyon si Sheena at Rahul na bumukod na ng bahay upang makapamuhay silang dalawa na malayo sa dikta ng kanilang mga pamilya. Dito na rin na-realize ni Sheena at Rahul na talagang mahal nila ang isa't isa at hindi sila papayag na makialam ang kahit na sino sa kanilang relasyon.
Taong 2011, nag-propose na nga si Rahul kay Sheena. As expected, hindi ito nagustuhan ni Indrani. Ngunit sa kabilang banda, napakaganda din naman ang itinatakbo ng buhay ni Indrani. Na mga panahong iyon, siya na ang CEO ng INX Media at isa ng napaka-successful na businesswoman. Dahil dito, lumobo na rin ang net worth ni Indrani. Nagkaroon din ito ng mga bank accounts sa iba't ibang bansa. Ang ilan sa mga bank accounts na ito ay nakapangalan sa kanya at ang iba naman ay nakapangalan kay Sheena na maaaring hindi naman talaga na-access ng dalaga. Ipinangalan lamang sa kanya ang mga bank accounts na ito upang marahil ay makatakas sila sa batas. Talaga nga namang tila naabot na ni Indrani lahat ng kanyang mga pangarap. Ginamit ni Indrani ang kanyang kaalaman sa pananalapi upang mas lalong paramihin ang kanyang kayamanan. Katulad ng ibang mga mayayaman, pinagtrabaho niya ang kanyang pera upang mas lalo itong lumago. Taong 2012, 8 taon simula nang lumipat si Sheena sa Mumbai at 4 na taong karelasyon si Rahul ay nanatili pa ring malamig ang pakikitungo ng mag-ina sa isa't isa. Ngunit isang araw, nagulat na lamang si Rahul nang sabihin sa kanya ni Sheena na kinontak siya ng kanyang ina at iniimbitahan siya nitong kumain sa labas. Medyo na-weirdohan si Rahul sa gesture na iyon ni Indrani dahil alam naman nilang lahat na hindi magkasundo ang mag-ina. April 24, 2012, ihinatid ni Rahul si Sheena sa napagkasundo ang lugar. Sakay si Indrani sa isang silver Opel Corsa na sasakyan at may kasama itong 2 lalaki. Ang isang lalaki ang nagmamaneho ng sasakyan at ang isa naman ay katabi nito at naninigarilyo. Nakilala ni Sheena ang isa sa mga lalaking sakay sa sasakyan. Ang lalaking iyon ay si Sanjeev na pangalawang asawa ng kanyang ina at business partner sa INX Media. Bumaba si Sheena ng sasakyan at saka kumaway sa kanyang nobyo at sinabing sunduin siya nitong muli pagkatapos nilang maghapunan. Ngunit sa kasamaang palad, iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang nobya. Bumalik si Rahul ng apartment at doon naghintay ng signal ni Sheena. Noong una ay hindi kinakabahan si Rahul dahil isa lamang naman iyong simpleng hapunan. Ngunit nanlamig ang katawan ni Rahul ng 8:00 na ay hindi pa rin tumatawag sa kanya ang kanyang nobya. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit napupunta lamang sa voicemail lahat ng kanyang tawag. Doon na rin siya nakatanggap ng mga weird na text message mula kay Sheena. Nakasaad sa text message na maayos di umano ang kanyang kalagayan at doon muna siya matutulog sa bahay ng kanyang ina. Sobrang tindi ng kabog ng dibdib ni Rahul dahil parang may hindi tama sa mga nangyayari. Alam niyang hindi magdidesisyon ng ganoon si Sheena dahil ng puntong iyon ay galit pa rin ito sa kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Rahul ang pagkontak sa kanyang nobya. Ngunit mas lalong mga kakaiba ang natanggap niyang mga sagot. Sa mga sumunod na text message, nakikipaghiwalay na si Sheena sa kanya at sinabing nakahanap na ito ng iba at masaya ito sa piling ng bagong lalaki. Gulong-gulo ang isip ni Rahul na mga puntong iyon dahil lahat ng text message na nababasa niya ay galing sa number ng kanyang nobya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang itong nagdesisyon na makipaghiwalay sa kanya, gayong alam nila na mahal nila ang isa't isa. Dumaan ang ilang araw at wala pa ring balita si Rahul kay Sheena. Mas lalo pang tumindi ang paghihinala ni Rahul na may masamang nangyari kay Sheena nang mabalitaan nito na nagpasa ito ng resignation sa kanyang trabaho. Pakiramdam ni Rahul na mga puntong iyon ay pinuputol na ni Sheena lahat ng koneksyon nito sa kanyang dating buhay. Dahil masama ang kutob ni Rahul, nagdesisyon siyang ipaalam sa mga pulis ang nangyayari. Ngunit sa kasamaang palad, walang nais tumulong sa kanya. Ang tanging naging sagot ng bawat estasyon ng pulis na kanyang pinuntahan ay nasa tamang pag-iisip at gulang na si Sheena, kaya't hindi sila maaaring makialam. Ilang beses nag-request si Rahul ng wellness check para kay Sheena, ngunit walang ni isa na tumugon sa kanyang hiling. Dahil wala nang ibang mapagtanungan kung nasaan ang kanyang nobya, nagdesisyon si Rahul na kontakin si Indrani. Ang tanging naging sagot naman nito ay hindi na masaya si Sheena, kaya't lumipad ito papuntang Estados Unidos. Ngunit hindi naniwala si Rahul sa sinasabi nito
alam niyang nagsisinungaling si Indrani dahil nasa kanya pa rin ang passport ng nobya. Halos gumuho ang mundo ni Rahul na mga puntong iyon dahil hindi niya alam kung saan hahanapin si Sheena. Sinubukan niyang i-report ang pangyayari sa pulis, ngunit walang kahit na isa na gustong tumulong sa kanya. Ang huling tao naman na nakasama ni Sheena ay tila wala ding planong sabihin kung nasaan ang kanyang nobya. Walang nagawa si Rahul kung hindi ang maghintay. Patuloy ang pagdadasal nito na sana'y nasa maayos itong kalagayan. Dumaan ang araw, buwan at taon, ngunit sa kasamaang palad ay walang kahit na isang tawag itong natanggap mula kay Sheena. Hindi niya rin tinigilan ang kanyang ama at si Indrani, ngunit paulit-ulit lamang ang sagot ng mga ito. Na iniwan na siya ni Sheena at hindi na niya ito muling makikita pa. Hanggang sumapit ang taong 2015, 3 taon matapos ang pagkawala ni Sheena. Nagsimulang mabuksan ang kaso ni Sheena nang maaresto ng mga pulis ang driver ni Indrani na si Shambar Pinturamrai. Naaresto ito ng mga pulis nang may magtip sa kanila na nagmamayari ito ng mga armas na walang lisensya. Habang isinasagawa ang interogasyon, may mga nabanggit itong mga impormasyon ukol sa pagkawala ng dalagang si Sheena. August 26, 2015 naman, lumutang ang kapatid ni Sheenang si Mikhail at inamin sa media na ang totoo ay anak ni Indrani si Sheena at hindi nakababatang kapatid katulad ng pagpapakilala nito sa dalaga noong una. Ayon sa kumpesyon ni Shambar, kinausap di umano siya ni Indrani at sinabi nito sa kanya ang plano nitong pagpatay sa kanyang nakababatang kapatid na si Sheena. Kapalit ng kanyang serbisyo ay ipapagamot di umano nito ang kanyang buong pamilya. Pag-aaralin din di umano ni Indrani ang kanyang mga anak at sisiguruhin na makakatapos ang mga ito ng pag-aaral. Base sa plano, hindi siya ang papatay sa dalaga at magsisilbi lamang siyang driver ng araw na iyon. Dahil napakahirap ng buhay nila, walang nagawa si Shambar kundi pumayag sa plano ni Indrani. Base sa kumpesyon ng driver, sinundo nila si Sheena sa harap ng National College sa Mumbai noong April 24, 2012. Siya ang driver ng sasakyan at nasa tabi niya si Sanjeev habang nasa likod naman si Indrani. Nang makapasok ng sasakyan si Sheena, binigyan siya ng kanyang ina ng maiinom at nang nasa daan na sila ay bigla itong nawalan ng malay. Inutusan di umano siya ni Indrani na itigil ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Inutusan din siya ni Indrani na takpan ang bibig ng dalaga habang si Sanjeev naman ay nakahawak sa buhok ni Sheena. Lumapit si Indrani sa katawan ng walang malay na anak at saka sinakal ito hanggang maubusan ito ng hininga. Nang masigurong hindi na humihinga ang dalaga, inutusan di umano siya ni Indrani na mag-drive papunta sa kanyang apartment sa Worli. Nang makarating doon, inilagay nila ang katawan ng dalaga sa isang duffel bag. Inilagay sa trunk ng sasakyan at saka tumulak sa Gagodi Village sa Pentesil, Raigad. Idinagdag din ni Shambar na inilabas pa nila ang katawan ni Sheena sa duffel bag habang papunta sila ng Pentesil. Iniupo pa nila ang wala ng buhay na katawan ng dalaga sa pagitan ni Indrani at Sanjeev upang makaligtas sila sa checkpoint. Nag-drive sila sa isang kakahuyan at bandang alas 4 ng umaga noong April 25, 2012, inilabas nila ang katawan ni Sheena, binuhusan ng gasolina at saka sinilaban ang katawan ng kawaawang dalaga. Nang masigurong sunog na ang labi ni Sheena, saka naman sila tumulak 3 pabalik ng Mumbai. Kinabukasan naman, nagdesisyon si Sanjeev na umalis na ng syudad. Dito na na-realize ng mga pulis na ang mga labi pala ni Sheena ang natagpuan nila sa kagubatan na iyon halos 3 taon na ang nakakalipas. 1 buwan matapos ang pagkawala ni Sheena, may nagtip sa mga pulis na mayroong labi ng tao sa kakahuyan sa Pentesil. Ngunit dahil masyado ng sunog ang katawan, nahirapan ang mga pulis na matunton ang pagkakakilanlan ng biktima. Dahil sa kumpesyong ito ni Shambar, agad na inaresto ng mga pulis sina Indrani Mukherjee at Sanjeev Khanna sa pagpaslang kay Sheena Bora.
Ilang buwan naman ang lumipas, inaresto din ng mga pulis si Peter Mukherjee dahil sa pakikipagsabwatan nito kay Indrani. Napag-alaman din ng pulisya na ginamit nila ang identity ni Sheena upang makapagtago ito ng pera sa ibang bansa. Ang kasong ito na marahil ang isa sa pinakamalalang kasong naitala sa India dahil sa mga taong involved sa kasong ito. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa media and as expected, umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga tao. Ngunit sa pagsisimula ng trial, pinanindigan ni Indrani ang kanyang salaysay na si Sheena ay kapatid niya at na mga puntong iyon ay buhay pa rin ito at kasalukuyang naninirahan sa Estados Unidos. Ngunit hindi naman ito bumenta sa korte dahil lumalabas sa test na totoong ang mga labing natagpuan sa kakahuyan ay labi ng dalagang si Sheena. Nagawa din nilang kumpirmahin na totoong si Sheena ay anak nga ni Indrani. Ilang buwan pa ang ginugol sa korte bago nila napaamin si Indrani. Sinabi ni Indrani na si Sheena ay bunga ng isang maitim na kahapon na nangyari sa kanya nang siya ay teenager pa lamang. Mayroon di umanong nanghalay sa kanya at si Sheena ang naging bunga. Anak na niya si Sheena nang makilala niya si Siddhartha at tanging si Mikhail lamang ang anak nito sa kanya. Dahil napakayaman ni Indrani ng mga panahong iyon, nagawa nitong kumuha ng pinakamagagaling na abogado sa India. Dahil doon nagawa ng kanyang mga abogado na palawigin at patagalin ang paglilitis sa kaso. Dumaan ang ilang taon ngunit sa kasamaang palad ay walang naging malinaw na patutunguhan ang kaso. Ipinagpatuloy ni Indrani ang kanyang unang pahayag na buhay pa rin si Sheena at maaaring ang resulta ng mga pagsusuri ay pineke lamang at hindi maaaring pagkatiwalaan. Sa kasamaang palad, hindi nagawa ng CBI na makapagbuo ng solid na kaso laban kay Indrani. Ginamit ni Indrani ang kanyang kayamanan upang mabasura lahat ng ebidensyang iniharap laban sa kanya. Umabot pa sila sa punto na kumuha sila ng isang eksperto upang makumpara ang mga bungo ng taong nakita sa kakahuyan sa mga nakangiting larawan ni Sheena nang ito ay nabubuhay pa. Ngunit sa kabila ng kompesyon ni Shambar, ang testimonya ni Sanjeev, ang mga DNA evidence, ang comparative analysis at halos 100 witness, hindi pa rin iyon naging sapat upang makasuhan si Indrani sa brutal na pagpaslang kay Sheena. Dahil dito, katulad ng nabanggit kanina, unti-unti nang naging malabo ang lahat. Makalipas naman ang 5 taon noong August 2020, si Peter Mukherjee naman ay napalaya dahil pinayagan itong makapagpiyansa. Ganoon din ang nangyari kay Indrani, nakalaya ito na makapagpiyansa noong May 2022. 2 buwan naman ang lumipas, sina Sanjeev at Shambar ay napalaya din ng makapagpiyansa. Hindi rin naman nakaligtas sa mga mapanuring mata si Rahul. Marami din ang nagsuspetsa dito dahil karamihan ng mga kaso ng patayan ay mga kamag-anak o kapamilya ang salarin. Makailang ulit din itong dumaan sa interogasyon at magpasa hanggang sa kasalukuyan ay pinapatawag pa din ito sa korte para sa ilan pang mga katanungan. Dumaan ang 12 taon, sa kasamaang palad ay wala pa ring napapanagot sa pagkamatay ni Sheena Bora. Taong 2015 naman, naipalabas sa Netflix ang docu-series na pinamagatang The Indrani Mukherjee Story, Buried Truth sa India. Sa docu-series na ito, tinalakay kung gaano naging dysfunctional ang pamilya ni Indrani at kung paano sinira ng status, dysfunctional dynamics, ng pera, ng mga sikreto, ang pamumuhay ng mag-iina. Dahil na mga panahong iyon ay gumugulong pa rin ang kaso, hinarang ng korte ang pag-i-ere ng docu-series na ito upang magkaroon ng pagkakataon ang CBI na masuri ang docu-series. Ngunit wala silang nakitang questionable sa palabas kaya't pinayagang ipagpatuloy ang pag-i-ere nito sa Netflix India. Sa docu-series na ito, paulit-ulit na sinabi ni Indrani na alam niyang buhay pa ang kanyang anak at isang araw ay lulutang na lamang ito upang pabulaanan lahat ng paratang sa kanya ng mga tao. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!